Magandang gabi. Hayaan niyo akong kwentuhan kayo patungo sa mahimbing na pagtulog. Humiga ng komportable at ipikit ang mga mata. Huminga ng malalim at pagpahingahin ang isip. Damahin ang sariling unti-unting kumakalma. Tanggalin ang tensyon sa iyong ulo, balikat, hanggang sa iyong mga paa. Hayaan mong dalhin ka ng kwentong ito sa isang payapang mundo. Ang alamat ng kwago. Noong unang panahon ay may isang binata na tunay na mapagmahal sa kalikasan. Ang pangalan niya ay Tiago. Nakatira si Tiago sa paanan ng isang malawak na bundok. Gawain na ni Tiago ang bantayan ng bundok at kagubatan nito. Tinitiyak niya na walang sino mang manghuhuli ng mga hayop, mamumutol ng mga puno, o di kaya ay maninira ng mga halaman. Isang araw ay napansin ni Tiago ang kalapit na gubat. May itim na usok na nanggagaling sa isang bahagi roon. Na makaraan ng ilang saglit ay naging kulay pulang apoy. Nasusunog ang gubat. Bulalas niya na hindi malaman ang gagawin. Dahil sa nangyari, ay nangako sa sarili si Tiago na hinding-hindi pababayaan ang bundok na binabantayan. Araw at gabi ay hindi natutulog si Tiago. Lalo pa at lumaganap ang balita na may isang grupo ng mga bandido na nanununog talaga ng gubat. May mga kakilala si Tiago na nagboluntaryo magbantay rin sa kanilang bundok at gubat. Pero maaari lang magbantay ang mga ito tuwing umaga. Dahil mga pamilyado, ay ibig ng mga ito na masamahan ng asawa at mga anak sa gabi. Sa ganoon nakagawian ni Tiago ang matulog sa umaga at gising sa magdamag. Kahit nang magkasakit, ay hindi siya tumigil sa pagbabantay sa gabi. Aniya, ay baka sa oras na ito umatake ang masasamang loob dahil alam na walang bantay. Nang pumanaw si Tiago, ay may humalili sa kanya sa pagbabantay ng gubat. Ito ay isang ibon na may malalaking mata at gising sa buong gabi. Bilang pag-aalala kay Tiago, ay tinawag nilang kwago ang ibon na hanggang ngayon ay bantay ng gubat sa magdamag. Ang alamat ng Mayon. Ang Mayon na isa sa pinakamagagandang bulkan sa Pilipinas ay ipinagmamalaki ng mga taga-Albay. Pero paano nga ba nagkaroon ng bulkang Mayon? Ayon sa isang matandang alamat, sa Albay ay may isang kagalang-galang na raha na sinusunod ng lahat. May anak itong dalaga na hinahangaan dahil sa pagtataglay nito ng kagandahan at kabaitan. Daragang Magayon ang kilalang bansag sa anak ng raha. Daraga na nangangahulugang dalaga
at Magayon na ang ibig sabihin ay maganda. Sapagkat ubod ng ganda, maraming binata ang dumadayo pa sa Albay. Makita lamang ang anak ng Raha. Kabilang sa mga mangingibig ni Daragang Magayon ay mga binatang anak rin ng ibang Raha mula sa Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes at Sorsogon. Bagamat kalat na sa kabikulan ang nababalitang kariktan ni Magayon, pinagkasundo lang ng pagkakataon kung bakit nalaman din ng isang binata mula sa napakalayong lugar sa Katalugan ang kahali-halinang kagandahan. Ang binata ay si Ulap na anak ni Raha Tagalog ng Quezon. Isa siyang abenturerong manunudla ng mga hayop gubat, kaya siya pinadpad sa kabikulan. Minsang nakatulog siya sa kagubatan, ay ginising siya ng halakhakan ng mga kadalagahan mula sa batis ng rawis. Nakita niyang naglulunoy sa malinaw na tubig ang magagandang dilag. Pinakamaganda rito, si Daragang Magayon. Hindi nagpakilala si Ulap sa inibig na kaagad na dilag, sapagkat nalaman ng binatang buwan-buwan naglulunoy ang magkakaibigan sa batis, ay pinagsasadya niya ang nasabing lugar upang masilayan lamang ang pinakamamahal. Sa tuwing nagsisiahon ng mga dalaga sa kristal na batis, ay gustong-gusto na sana magpakilala ni Ulap kay Magayon. Subalit nag-aalala siyang baka sabihing siya ay pangahas. Minsang napansin niyang may mga binata ring nakipaligo sa bukal rawis. Ay nakiligo na rin si Ulap. Sa sobrang pagmamahal kay Magayon, ay sinikap niyang mapansin siya ng dalaga. Naging madalas ang pakikilunoy ni Ulap sa mga kabinataan upang mapalapit lamang kay Daragang Magayon. Minsang nagpapahinga na sa talampas si Ulap at paakyat na ang dalaga, ay napansin ng binatang isang malaking ahas ang umuusad papalapit sa damuhang nilalakaran ng kanyang Diyosang sinasamba. Pagkatapos niyang sumaklolo at sa isang kisap mata ay natagpas ang ulo ng ahas na nagkikisay-kisay sa paanan ni Daragang Magayon. Laking pasasalamat ng dalaga. Iyon ang pagkakataon upang makipagkilala na si Ulap sa dalaga. Lagi at lagi na silang nagkikita. Mga sariwang prutas lang ang inihahandog nito sa kanya. Akala ni Daragang Magayon na ordinaryong mamamayan lang si Ulap sa kanilang bayan. Wala kasi itong yabang sa katawan. Nang masukol sa kwentuhan, ay naipagtapat niyang anak din siya ng sikat na si Raha Tagalog sa Tayabas. Lalong humanga sa pagpapakumbaba ni Ulap si Daragang Magayon. Naikumpara niya ang binata sa manliligaw niyang si Iriga, matandang balong pinuno ng Camarines Sur. Pawang nagkikinangang alahas ang inihahandog nito sa kanya. Magarbong matanda si Raha Iriga na kinatatakutan ng lahat pagkat kilala ito sa kawalan ng katarungan, raha ng mga magnanakaw at puno ng kasamaan. Nagkaibigan si Ulap at si Daragang Magayon. Upang patunayan ang pagmamahal sa dalaga, ay pinagsadya niya sa kaharian ng ama nito at malakas na itinulos ang matulis na sibat bilang pagpapatunay sa masidhinyang pagmamahal kay Daragang Magayon. Iyon ay paghamon din sa sinumang nais maghayag ng pag-ibig sa dalaga. Humanga sa tapang ni Ulap si Raha Makusog. Nag-usap sila. Ipinagpaalam ng binatang papupuntahin ang mga magulang niya upang formal na hingi ng kamay ni Daragang Magayon upang sila ay makasal
sa lalong madaling panahon. Pumayag ang mabait na ama ni Magayon. Bago sumagot, ay nagpasya na si Raha Makusog na isauli na ang lahat ng alahas na handog ng ganid na si Raha Iriga. Nakarating kay Raha Iriga ang nalalapit na pamamanhikan at kasalan. Habang papauwi si Ulap upang sunduin ang mga magulang, ay nilusob ni Raha Iriga ang barangay ni Raha Makusog. Bilang benggansa, binuhay niya bilang alipin si Raha Makusog at itinakda ang kasal nila ni Magayon sa pagbibilog ng buwan. Nagpakatanggi-tanggi ang dalaga, subalit tuso si Raha Iriga. Ipapahamak daw niya ang ama, kundi pakakasal sa kanya ang dalaga. Umagat sa patalim si Daragang Magayon, na dasal ng dasal, na sana ay dumating na ang binatang pinakamamahal. Naghahanda na sa marangal na pamamanhikan si Ulap at ang kanyang mga magulang. Nang makarating sa binata ang balitang sinapit ni Magayon, galit na isinama niya kaagad ang mga kawal. Ang paghaharap ni Ulap at Raha Iriga ay tunggalian ng lakas sa lakas. Sapagkat katarungan ang ipinakikipaglaban, kaya lalong lumakas si Ulap, na sa huling malakas sa taga ay napatay ang Raha ng kasamaan. Tuwang-tuwa si Daragang Magayon na patakbong yumakap sa tagapagtanggol, sapagkat napagitna ang magkasintahan sa mga kawalan nagdidigmaan, ay hindi napansin ni Daragang Magayon ang ligaw na sibat na tumama sa dibdib niya. Natulala si Ulap na sumapo at yumakap sa mahal niyang Diyosa. Napakabilis ng pangyayari. Hindi na nakapagpaalam pa ang magandang dalaga. Sa isang kisap mata ay sinugod naman ng tagapagtanggol ni Iriga, si Ulap. Tumago sa dibdib ng binata ang may lasong sandata. Nang makita ni Raha Makusog ang katampalasanan ng alipin, ay tinagpas niya ang ulo ng kawal. Nagapi sa digmaan ang ilan sa mga tauhan ng ganid na Raha. Ang karamihan na naniniwala pa rin sa katarungan, kapayapaan at pag-iibigan ay nagsiluhod at pumayag na paampon sa mga matatapat na kawal ni Raha Makusog na inalalaya ng mga mandirigma ni Ulap mula sa Katagalugan. Bagamat nauwi sa pagdadalamhati ang kasalan ni Ulap at ni Daragang Magayon, ay nagyuko na lang ng ulo si Raha Makusog bilang pag-alinsunod sa itinakda ni Bathala. Bilang pagbibigay pahalaga ng ama sa nag-iisang anak, pinagsama niya ang labi ng Magsing Ilog sa lugar na malapit sa Batis Rawis na unang pinagtagpuan ng dalawa. Ang lugar na iyon na pinaglibingan kay Daragang Magayon ay kapansing-pansing tumataas taon-taon. Sa kinatagalan ay lumaki ito ng lumaki at naging isang bundok. Bilang pagpapahalaga sa dakilang pag-ibig na inialay kay Daragang Magayon, ito ay tinawag na bundok ni Daragang Magayon, na ngayon ay naging Mayon. Sa panahong tila humahaplos ang maninipis na ulap sa tuktok ng bundok, sinasabi ng matatanda na hinahagkan ni Ulap ang pisngi ni Magayon. At kapag marahang dumadaloy ang ulan sa gilid ng bundok, iyon daw ay pagluha ni Ulap na nangungulila sa pagmamahal na hindi nabigyan ng katuparan. May mga taga Bicol na naniniwala pa rin sa nagngangalitngit na kaluluwa ni Raha Iriga. Sinasabi nilang sa pagnanais nitong makuha muli ang alahas,
na inihandog kay Magayon ay nag-aapoy ang bulkan ng Mayon. Ang pangarap ng diwata. Sa isang kagubatan ay masayang naglalaro ang lambana at iba pang uri ng engkanto na tahimik na nagbabantay sa isang kagubatan. Isa na dito si Juana, isang diwata na nais magkaroon ng kaibigang tao. Subalit 100 taon na siyang nabubuhay sa mundo, ay wala pa rin siyang nakikilala, ni wala siyang ideya kung ano ang itsura ng tunay na tao. Narinig lamang niya iyon sa isang tikbalang na nakakita daw ng tao sa isang kakahuyan noong bata pa lamang siya. Simula noon ay ninais na niyang makakita ng tunay na tao. Ang kaharian ng mga engkanto na gaya ni Juana ay sa likuran ng mga punong malalaki at walang nakakapasok na kahit anong nilalang na galing sa labas ng kanilang kaharian o kahit anong nilalang na may isip na galing sa gubat. Maganda sa kanilang kaharian, masaya, walang problema. Ang lahat ng engkanto ay magkakasundo at masayang naglalaro. Subalit ang engkantong si Juana ay nagnanais ng kakaibang karanasan. Nais niyang lumabas sa kanilang kaharian at makita at makakilala ng mga tao. Naku, hindi ka ba masaya dito sa ating kaharian, Juana? Minsang tanong ng kaibigan nitong si Yumi, isa ring diwata. Masaya, kaso nagsasawa na kasi ako dito sa ating kaharian. Sagot niya dito na walang kagatol-gatol. Isang gabi, nagpupulong ang pamilya ni Juana, kasama siya at mga kapatid niya. Ay nasambit niya sa kanyang ama na nais niyang lumabas ng kaharian at makakita ng tao. Hindi niya inaasahan ang pagsagot nito sa kanya nang tinanong niya kung maaari ba. Hindi maaari. Hindi mo ba alam na masasama ang mga tao at mapanakit sila sa katulad nating mga engkanto? Ikinagulat ito ng diwata at hindi na lamang kumibo. Subalit sa kanyang utak at isipan ay hindi pa rin iyon naaalis. Narinig niya noon na mababait daw ang mga tao at hindi nananakit. Subalit bakit ganoon ang sinabi ng kanyang amang engkanto? Sa mga panahon at araw na lumilipas, ay lalong nananabik ang diwata na makalabas sa kanilang kaharian. Naglalakad ang dalagang engkanto isang araw sa isang masukal na daan upang kumuha ng prutas at pagkain na dadalhin niya sa kanilang tahanan. Nang isang mangkukulam ang nakasulubong niya at tinititigan siya nito ng matagal. Napahinto siya sa paglalakad at tinanong ang matanda kung bakit siya nito tinitignan. Subalit iba ang sinagot nito sa kanya. Matutulungan kita sa pangarap mo. Kaya kong ibigay sa iyo ang daan upang makalabas dito sa ating kaharian at makakilala ng mga tao na pinapangarap mo. Nagulat ng magandang diwata at nagtanong siya sa matanda. Paano niyo po nalaman iyon? Tumawa lamang ang matanda at nagsalita. Ang tahanan ko ay nasa dulo ng gulod na iyon. Maaari mo akong puntahan para akin kitang matulungan.
Isang kisap lamang ay nawala na ito sa kanyang paningin. Dali-dali na lamang umuwi ang diwata sa kanilang tahanan at hindi na kumuha ng pagkain. Matagal na pinag-isipan ni Juana ang pagpunta sa bahay ng mangkukulam na nakatira sa gulod. Nabuo ang kanyang desisyon na puntahan iyon. Naglalakad na siya papunta roon nang makadama siya ng panlalamig sa katawan. Subalit hindi niya iyon pinansin. Hanggang sa makarating siya sa gulod. Nakita niya ang munting kubo na nakatayo sa ilalim ng puno at natatakpan na iyon ng mga ugat at makakapal na dahon. Lumapit siya sa bahay at tangkanan niyang katukin iyon nang bigla itong bumukas at nagulat siya sa paglabas ng matanda mula roon. Kanina pa kita hinihintay dahil alam kong darating ka. Malamig na salita ng mangkukulam kay Juana. Tungkol po ito sa sinabi ninyo sa akin noong nakaraang magkasalubong tayo. Gumiti ng nakakatakot ang matanda. Lumabas ang maiitim nitong ngipin at lalong kumulubot ang balat nito sa muka. Nais kong pumunta sa lupa kung saan nakatira ang mga tao, sambit ni Juana. Sagot naman ng matanda. At ano ang magiging kabayaran nito? Nagulat ang diwata sa sinabing iyon ng matanda at napapayag siya nitong ibigay ang gintong suklay na suot-suot niya. Binigyan siya ng matanda ng isang sambit na magbubukas ng pinto patungo sa lugar ng mga mortal. Sa ilog niya ito gagawin, subalit siya lamang ang pwedeng gumamit nun at hindi na siya makakabalik oras na gawin niya ito. Ngunit nanaig pa rin sa kanya ang kanyang nais. Kabilugan iyon ng buwan nang magpunta siya sa ilog. Sa malaking bato na nakaharang papunta sa malaking talon, ay binigkas niya ang sambit na ibinigay sa kanya ng matanda upang buksan ang pintuan na itinuro sa kanya nito. Mahabang panahon na rin ang nakakalipas. Simula nang hindi nabubuksan ang pintuan patungo sa mundo ng mga mortal at pinagbabawal na ang pagbukas nito dahil mapanganib na sa mga engkantong naninirahan dito. Yumanig ang paligid at umabot ito sa buong kaharian ng mga engkanto. Naalarma ang mga naninirahan dito, subalit ilang sandali pa ay may liwanag na lumabas mula sa bato. Namangha ang diwata, habang takot naman ang naramdaman ng ibang engkanto. May nagbubukas ng pintuan patungo sa mga mortal. Wika ng isang matandang tikbalang. Masamang pangitain ito. Hindi nakakabuti. Kailangan nating isara ang pinto ngayon din. Dali-dali nilang pinuntahan ang ilog at nagulat sila nang nakabukas na ang pinto. Isinara nila iyon, sambit ang ibang bulong na alam ng mga matatandang engkanto. Nakalabas na si Juana. Nakita niya ang paligid at naglakad-lakad siya. May nakita siyang tahanan sa tabi ng isang puno. May naglalarong bata sa tabi nito. Tangka niyang lapitan ito, subalit nang makita siya nito, ay dali-dali itong nagtatakbo at pumasok sa loob ng kanilang bahay. Sinundan niya ito. Kumatok siya sa pinto at natanaw niya mula sa bintana ang takot na itsura ng bata. Nagtataka siya sa kakaibang itsura ng bata. Maliit ang tenga nito, hindi katulad lang sa kanya. Kakaiba ang kasuotan na suot nito. Samantalang ang kanya ay dahon lamang na tuyo na pinagtagpi-tagpi. Mayroon siyang mahabang buhok na umaabot na sa kanyang tuhod. Lalapitan sana niya ang bata nang bigla siya nitong sigawan.
Hindi niya maintindihan ang sinasabi nito. Natakot siya nang inambahan siyang babatuhin nang hawak nitong parang isang matalim na bagay. Dali-dali siyang nagtatakbo palayo. Nanginginig ang kanyang katawan. Padilim na, subalit lakad pa din siya ng lakad. Gutom na siya, subalit walang pagkain siyang nakikita. Sa sobrang pagod at gutom na nararamdaman niya, ay nanghina siya at bumagsak sa tabi ng isang puno. Nagising na lamang siya na nakatutok ang mukha ng isang bata at isang matandang babae sa kanya. Nakangiti ang dalawa sa kanya. Animoy nakikipagkaibigan sa estrangherong hindi nila kakilala. Nginitian siya nito. Nagsalita ang matanda. Subalit gaya ng nauna, hindi rin niya ito naiintindihan. Binigyan siya ng bata ng isang bagay. Alam niyang bunga iyon ng punong kahoy. Inamoy niya ito at dahan-dahan niyang kinagat. Kinain at inubos niya ang binigay pa ng matanda sa kanya. Tahimik siya nang bigla siyang kalabitin ng matandang babae. Nakangiti ito at nagsalita. Nagulat siya nang magsalita ito ng katulad ng kanilang lengguwahe. "Anong pangalan mo, Diwata?" tanong nito. "Juana po." Kinuwento ng Diwata kung paano siya napunta sa mundo ng mga mortal at kung bakit siya nagpunta rito. Lumungkot ang mukha ng matanda at humarap ito sa kanya. "Isa din akong diwata. Kami ng apo ko ay nakatira sa kaharian na pinanggalingan mo din. Subalit umalis ako doon upang sundan ang aking yumaong anak dito." Lumungkot din ang mukha ni Juana. Nauunawaan niya ang matanda. Hindi maganda ang naging trato ng mga tao sa katulad nating engkanto. Muntik na kaming mapatay ng mga tao. Mabuti na lamang at may natitira pa akong kapangyarihan noon. Humina ng humina ang aking katawan simula nang umalis ako sa kaharian. Sa ngayon, ako ay katulad na lamang ng isang mortal. Subalit ninanais ko pa rin na masilayan ang kaharian na aking pinanggalingan. Nakaramdam ng pagsisisi si Juana. Hindi na sana niya ninais ang ganito. Lumipas pa nang lumipas ang panahon. Nasa lugar pa rin ng mortal ang diwatang si Juana. Nakakaramdam na siya ng panghihina. Nasa labas ng bahay si Juana nang bigla na lamang may bumato sa kanyang ulo, dahilan upang bumagsak ito. Nakita niya ang isang lalaki na papalapit sa kanya. May hawak itong matalim na bagay at naglalakad papunta sa kanya. Kahit nanghihina, dali-dali siyang bumangon at nagtatatakbo paloob sa bahay ng matanda. Umiiyak ang diwata. Pinagbabato ng tao ang bahay na pinagtataguan nito. Takot na takot ang diwata. Hanggang sa nawala na ang ingay sa labas. Nawala na rin ang lalaking nais siyang saktan. Dumating ang matanda at yumakap siya sa lola. Nais na niyang bumalik sa kanilang kaharian. Ayaw na niya sa mundo ng mga mortal. Ayaw na niyang magtagal pa rito. Gusto na niyang umuwi kung saan talaga siya nakatira. Dumating na ang panahon para makabalik siya sa kanyang mundo. Sa tulong ng matandang tumulong sa kanya, nagpunta sila sa ilog na pinanggalingan niya nang siya ay lumabas. Ngunit hindi iyon naging mabuti sa kanilang pag-alis. Isang grupo ng mga tao ang nakakita sa kanya at tinatangka siyang hulihin. Papalapit ito sa kanila. Natakot ang diwata. Sinusubukan sila nitong saktan sa pamamagitan ng pagbabato ng mga matitigas na bagay. Palapit na iyon sa kanila
nang bigkasin ni Juana ang sambit na tandaan niya. Sa kamalasan ay tinamaan ang matandang diwata. Bumagsak ito at umiiyak na nagsalita. "Umalis na kayo at isama mo na ang apo ko. Malapit nang magsara ang pintuan at kayong dalawa na lamang ang may kakayahan upang makabalik sa kaharian." Umiiyak ang bata at ang diwatang si Juana. Ayaw niyang iwanan ng matanda, subalit kailangan niyang maisalba ang buhay niya at ng bata. Dali-dali niyang kinarga ang bata at patakbong tumalon sa pasaranang lagusan. Huli na lamang niyang narinig ang umiiyak na matanda. Nakabalik na nga siya at ligtas na. Sa lagusan ay nakita niya ang kanyang pamilya at kaibigan kasama ang iba pang mga engkanto. Sinalubong siya nito at niyakap. Umiiyak siya at malungkot na nagsalita. "Patawad po, Ama, hindi ko kayo sinunod. Hindi ko na po ulitin." Simula noon ay hindi na pumasok sa isipan niya ang mundong nanakit sa kanya.